Bigla ang gala ng magkakaibigan sa Tagaytay City matapos ang inuman, kinaaliwan online. Post ng isang restaurant sa Puerto Princesa ukol sa empleyadong lumiban sa trabaho, kinaaliwan ng netizens. Maduming unit na iniwan ng isang tenant sa Parañaque City, umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Christmas gift na ibinigay noong 1978, natagpuan ng isang lalaki mula Amerika matapos ang 46 na taon. At sa trending showbiz balita, K-drama stars Gong Yoo at Song Hye Kyo bibida sa Slowly But Intensely. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang toong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Para sa ating unang trending story, ika nga nila, mas natutuloy ang gala kasama ang barkada kapag biglaan. Gaya ng magkakaibigan na ito na nagsimula lamang sa biruan ang pagpunta sa Tagaytay pagkatapos ng inuman. At di kalaunan, natuloy pa ang kanilang spontaneous na plano. Ang mga pangyayari tinutukan ni Willie Borja. Para sa mga matagal ng magkakaibigan, aminin niyong hindi sa lahat ng oras ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-bonding ang tropahan. Kaya naman kapag nabigyan ng oras, aba, ang ilan talagang all out ang gala. Gaya na lang ng grupo ng magkakaibigan na ito na nagsimula lamang ang ayaan sa biruang magpunta sa Tagaytay City pagkatapos ng kanilang inuman. Ayon sa uploader na si Joseph Machon, 12 years na silang magkakaibigan ng mga kasama niya sa video na nakilala niya pa noon pang high school. At bilang ngayon lang din sila ulit nagkita, sa halip na umuwi, pabiro silang nagkaayaang magpunta sa Tagaytay na siya namang sinang-ayunan nilang lahat. Pero paglilinaw ni Joseph, hindi lasing ang mga nag-drive sa kanila patungo sa lugar. Samantala sa comment section, kanya-kanyang hirit ang netizens. Ang ilan, ikinatuwa ang pagiging spontaneous ng magtutropa. Meron namang nagbahagi rin ng karanasan gaya sa video. At meron ding nagmanifest ng ganitong klaseng friendship. Ang post, umabot na sa higit 150,000 hearts at 1.2 million views sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang naguluhan at kalaunan natawa sa post ng isang restaurant sa Puerto Princesa kung saan inanunsyo nito ang kalagayan ng isa nilang empleyado. Tila may ipinapahiwatig kasi na mensahe sa layout at larawan na ginamit sa post na malayong-malayo naman sa ipinababatid sa caption nito. Ano nga ba ang tunay na sinapit ng empleyado? Alamin yan sa report ni Rose Babiera. Sa unang tingin, iisa ang aakalain ng lahat sa post na ito ukol sa sinapit umano ng isang empleyado ng isang local restaurant sa Puerto Princesa. Sa layout kasi nito, makikita ang larawan ng isang babae na may hawak na bulaklak. Naka-black and white ito at kasunod nito ay ilang detalye kagaya ng pangalan ng empleyado at mga kataga na sinimulan sa "It is with our deepest sorrow." Sa puntong ito, iisa lang ang iniisip ng lahat. Pero, reading comprehension is the key talaga. Dahil kung ipapagpatuloy ang pagbabasa, mapapag-alaman na ikanalulungkot palang ibalita ng management ang pagliban sa trabaho ng empleyadong nasa post. Walang masamang sinapit ang babae at absent lamang ito. Bukas pa rin at magpapatuloy ang operasyon sa restaurant sa araw na iyon. Ang mga ganitong pakulo ay isang uri ng marketing para makuha ang atensyon ng mga netizen. At kalaunan ay bumisita ito sa page ng negosyo, bumili ng mga tinda nito at bumisita mismo sa restaurant. At tila effective nga ang strategy na ito. Nag-viral kasi ang restaurant dahil sa mga netizen na nawawmali sa post na nakisakay pa sa joke na ito na mababasa sa comment section.
Nakikiabsent po kami, saad ng isa na tila nagpapaabot ng pakikiramay, na sinundan naman ng may deepest condiments, sabi ng isa pa. Rest in bed po, hirit ng isa. Ilang pakulo na rin online ang nagtrending mula rin sa restaurant na ito, gaya ng isang empleyado nito na isang ina na siya ring nagpapak ng mga burgers na tinawag nilang mother packer. At ang hiring post nito kung saan kabilang sa kwalifikasyon sa pagtanggap ng isang dishwasher sa restaurant ay ang master's o doctoral degree at ang kaalaman sa quantum physics. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, walang kupas at pasok sa banga. Mula sa masarap na donuts hanggang sa innovative social media strategy, tila hindi pumapalya sa standards ng netizens ang pakulo ng isang sikat na bake shop. Nang mag-anunsyo kasi ito ng job hiring, agad din ang kilik ng publiko ang kakaiba nitong job qualifications. Kung ano nga ba ang hinahanap ng kilalang bake shop na yan sa kanilang empleyado, pinutukan ni Arnold Herrera. Mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Ito ang masaklap na realidad na sumusubok sa bawat ordinaryong Pilipino. Maliban kasi sa limitado ang mga oportunidad, kung minsan ay masyadong mataas o unrealistic ang hinahanap na qualifications ng mga employer. Kaya para bang isang malaking yakap sa mga netizen na makita ang kakaibang job posting na ito ng sikat na local bake shop. Sa naturang job poster, makikita na naghahanap sila ng bagong panadero, barista, gayon din ang kahera at katuwang sa kusina. Pero ang agad pumukaw sa atensyon ng publiko ay ang kakaiba nitong kriteria at job qualifications. Welcome kasi ang lahat ng gustong mapabilang sa kanilang pamilya, mapatanders man o anuman ang gender identity. Basta't may naglalagablab na passion, hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, ay sila na daw ang bahalang magturo sa'yo ng mga dapat mong malaman. Sa usaping looks versus personality, mas matimbang din daw para sa kanila ang pagiging natural, mabuti, magalang at totoo sa sarili. At ang pinakamahalagang kriteria sa lahat, dapat ay may pagmamahal sa kapwa-tao. Dahil dito, hindi naman napigilan ng mga netizen na muling hangaan ng kumpanya sa likod ng viral ad. Pinuri ng netizen na ito ang dedikasyon at pagpapahalagaan niya ng kumpanya sa pag-empower ng mga empleyado nito. Kahit pa tinitingnan ito ng ibang employer bilang maproseso at magastos. Ikinatuwa rin ng netizen na ito ang tinawag nitong welcoming culture ng kumpanya pagdating sa job hiring. Pagsang-ayon naman ng isa pa, ganito raw dapat ang hiring qualifications at hindi tulad ng iba na naghahanap ng bachelor's degree kahit hindi naman ito kailangan sa trabahong ina-applyan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, burarang customer? Ika nga ng marami, your behavior mirrors your character. Kaya ganoon na lamang ang galit ng isang Airbnb owner sa Parañaque City matapos iwanang madumi ang tinuluyang unit ng isang kaka-check-out lang na tenant. Pero tila hati yata ang opinyon ng netizens sa insidenteng ito. Kung ano-ano ang naging komento, alamin sa trending report ni James Galange. Nag-post sa social media ang isang Airbnb owner sa Parañaque City para magpaalala sa kanilang mga susunod na guest na maging mas responsable sa paggamit ng accommodation. Ito'y matapos madatnan ng 3 unit na nasa maruming kalagayan na itinuturing ng owner na unacceptable condition at isinisisi sa mga nakaraan nitong tenant o guest. Sa mga litrato kasi, may kita ang maruming iniwang lababo, gayon din sa mga video na in-upload ng naturang Airbnb. Pero tila hati yata ang opinion ng mga netizen sa nakita nila hinggil sa insidenteng ito. Ayon sa isang netizen, saan man magpunta, mahalaga pa rin na i-practice ang Claygo o clean as you go. Dahil aware din naman daw ang mga guests sa kanilang check-in and out, kaya't no excuse para iwan na makalat ang kanilang mga unit. Gayon din ang opinion ng isa pang netizen na dapat ay ituring na parang kanilang sariling bahay ang mga nirerentahang unit at maging malinis gaya ng pag-aalaga sa mga sarili nitong tahanan. Samantala, taliwas naman ang komento ng netizen na ito na nagpunto na normal lang daw ang ganitong kalagayan sa mga Airbnb units. Anya, ang paglilinis ng mga naiiwang unit ay responsibilidad ng mga cleaning staff
at parte ng binayaran ng mga guest. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng ganitong serbisyo ay bahagi ng karanasang inaasahan ng mga nagrerenta, lalo na't gusto nilang magkaroon ng convenience at walang abala sa paglinis habang nasa bakasyon. Habang may mga nagsasabi naman na hindi naman daw ganun karumi ang mga iniwang apartment at tila nag-overreact lamang daw ang naturang owner. Ani ng ilan, normal lang kaunting kalat o dumi pagkatapos ng pananatili ng mga guest at dapat ituring ito ng owner bilang bahagi ng operasyon ng isang rental business. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa sunod na trending story. Kakaibang sorpresa ang bumungad sa lalaking ito mula Illinois kung saan ang kanyang Christmas present na dapat natanggap pa noong 1978 ngayon niya lamang natagpuan matapos ang 46 na taon. Isang unexpected Christmas gift ang natanggap ng lalaking si Tim King mula sa Illinois. Ang kanya kasing Christmas gift na dapat kanyang natanggap noong siya ay 6-year-old noon pang Pasko ng 1978 ay ngayon niya lamang natagpuan sa edad na 53. Kasalukuyan ngayon nagmamay-ari ng construction services si Tim at habang nire-renovate ito ang bahay ng kanyang magulang ay sa kanya lang nakita ang regalong ito na nasa pagitan ng dingding sa banyo. Ibig sabihin, after 46 years ay ngayon na labang nakita ang kanyang Christmas present kaya ani nito ay isa raw itong Christmas miracle. Binuksan ni Tim ang regalo kasama ang kanyang magulang at doon nga nakita na isa pala itong set ng Matchbox toy airplanes na maaaring isa ng vintage item dahil sa tanda nito. Para naman sa ina ni Tim ay sa tagal na ng panahon ay hindi na rin maalala kung siya nga bang bumili ng naturang regalo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, attention Hallyu fans! Nagsisimula pa lang ang taon, marami na agad ang dapat abangan sa mundo ng K-drama at K-pop. Gaya na lamang ng pagtatambal ng bigating Korean stars na sina Gong Yoo at Song Hye-kyo. Gayon din ang bagong girl group sa ilalim ng SM Entertainment. Ang kabuuang detalye tutukan sa aking showbiz report. For the first time, magsasama sa upcoming historical romance series na Slowly But Intensely ang K-drama stars na sina Gong Yoo at Song Hye-kyo. Sa report ng Soompi, nagsimula na mag-taping ang dalawa sa napaulat na 22-episode project ng writer na si No Hye-kyung na nasa likod din ng ilan pang hit series gaya ng It's Okay, That's Love, Dear My Friends at Out Blues. Set in the 1960s and 70s, gaganap ang mga bida na bahagi ng broadcasting industry. Magurita na huling napanood ang Descendants of the Sun stars sa revenge psychological thriller na The Glory, habang si Gong Yoo naman sa mystery drama The Trunk at sa Season 2 ng Squid Game. Samantala, sa iba pang balita, kasado na sa February 24 ang debut ng newest K-pop girl group sa ilalim ng SM Entertainment na Hearts to Hearts. Ang Hearts to Hearts na nangangahulugan niyang group's desire to connect with global fans sa pamamagitan ng kanilang mysterious and beautiful musical world ay binubuo ng 8 miyembro. Sila na ang first new girl group under SM Entertainment matapos ang halos 5 taon o mula nang mag-debut ang aespa. Bukod sa aespa, nasa ilalim din ng SM Entertainment ang iconic girl group Girls' Generation at Red Velvet. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.